Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasing watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutog sa malabutan sang amon pagserbisyo. Dingkaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran, maayong aga good morning sa inyong tanan. Mabiyan welcome si Sarman Kedisyon sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Adlaw ko karon sa Biyernes. Thank God it's Friday. Today is October 17, 2025. Mabiyan ini na ikatatlo sa limatanan ka Biyernes karon nga bulan sa Oktubre tuig 2025. Sa atong mga sukitag paramati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subuman sa atong mga kulturan sa Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyan tawan sa isa ka medayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Elagaw po sa atong sini nga pagpangalagad online. Ang Radyo Pilipinas, Iloilo, Radyo Publiko, mabatian mga biyan sa 585 kHz sa lisuan sa inyong mga radyo. Suman sa atong official Facebook page, ang Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa atong pagpangalagad, subong iya nga aga, magpasiplat kita mabiyan sa pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal kag magahatag man sa pila ka mga updates sa balita lokal. Una sa aton nga balita nasyonal. Balita Nasyonal. Daw ka subong mabiyan wala untat ang pagtayog diri sa pungsod Pilipinas sa mga bulan sang Oktubre. Isa naman ka makusog na pagtayog ang naeksperyensyahan sa bahin sang Mindanao subong nga aga. Sa report sang Radyo Pilipinas Metro Manila, hintayog sang magnitude 6.2 nga lino kaina alas 7:03 sang aga ang bahin sang General Luna, Surigao del Norte. Napatyagan ang intensity force sa Cabalbaran City, Agusan del Norte, Surigao City, Surigao del Norte, kag mga banwa sa Southern Leyte, ang Hinunangan, San Francisco, Hinundayan, kag Silago. Nagpanugyan naman ang PHIVOLCS nga maghalong kapag handa sa posible nga mga aftershocks. Hitman sa mga ginapahanumdom sang PHIVOLCS ang pagsunod sang drop, cover, and hold kag sunod sa mga official advisory sang ilang nga ahensya.
Ayun mga biyan ha, maghalong-halong kids sa sining posibleng mga pagtayog pa. Kasunod sa sining mga epekto sa linog mga biyan na naglintad sa nanaytuhay nga lugar sa pungsod Pilipinas. Bawagid may napili ang mga babaskog na linog subong iyang inadlaw mga biyan from Cebu to Davao to Surigao. Kung kaisa mga biyan may araman sa mga pagtayog nga na-eksperyensyahan sa bahin sang Luzon. Samtang maduduman sa nagligad nga adlaw mga biyan ha, diri naman sa Negros Occidental kag Iloilo, asod-asod man ang na-record nga pagtayog sa ngaton sining Fevos. Samtang from one disaster to another, sa pa naton kabalita nasyonal. Hinmando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Human Settlements and Urban Development kung disud o nga padasigon ang cash assistance para sa mga residente nga naguba ang mga puluyan matapos nga naapektuhan sa bagyong Opong sa probinsya sang Masbate. Sunod kay DSUD Regional Director Engineer Maria Amoroso sa DSUD Bicol, nag-focus sila sa madamong area sang Masbate. Sa ila sining nabalhag nga datos mga biyan, nagabot sa kapin 20,000 ka totally damaged nga puluyan, samtang masobra sa 72,000 ang partially damaged nga balay, sang masobra 97,000 ka kabalayan sa probinsya sang Masbate ang nagkalaguba bangod sa bagyo. Bangod sa limitado nga human resource, nabudlayan ang DSUD Bicol na mag-validate sa gilayon. Pero sa sunod nga simana, maging full force sila nga maghiwat sang validation para makakuha gilayon sang shelter assistance ang mga residente. Dalauman man ang pag-abot sang 10 million pesos nga balor sang construction materials na ipanagtag sa mga pinaka nagakinahanglan nga residente sa probinsya sang Masbate. Mabiyan ang kita magpagpat sa dugang ng mga balita nasyonal. Mag-check na kita sa latest update sa lakat sang panahon. Hibaluon natin sa Pag-asa Iloilo, mga panyampo subong iyan na Biyernes diri sa Western Visayas. Hibaluon ito mga biyan ang ila sining extended weather forecast. Labi na sa mga kauturan natin na may mga plano na magpadulong sa Bacolod para sa selebrasyon sa Mascara Festival. So we expect an improving weather condition o kung sige hapon, pila ka mga areas ang aton sining nga rehiyon ang maka-eksperyensya sang pag-ulan subong iyang adlaw. Ibalon naman ang update sa ginabantayan nga low pressure area kahapon. Ano na ang development sini? Kahapon ginhambal sang Pag-asa mga sa aton sining interview ang posibilidad nga mangin isa ini kabagyo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga sa sining oras ko po natin sa piyak na linya si Sir Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Sir Charlie, good morning. Yes sir, maing agaw. Yan, nagtatapos pa naman sa Radyo Pilipinas. Yan ang pinapauling na sa panahon. Nakatulong sa ito, pwede ang buwan karon yan. Now, October 27, may lagay sa ko. Alas 4 pa na sa agaw, rin sa plata ng
sentro sa mga tropical depression na si Ramel pinapalabas sa base sa tanan niya pinapal data. Yan sa nila siya na 45 kilometro na silangan, napagatan na silangan sa Luzon. Nagkapasugon niya hangin magalabot sa 45 kilometro per oras malapit sa sentro. May pagpandos naman magalabot sa 55 kilometro per oras. Magahulag pa nakatungdan namin na nakatungdan sa Maginay. Samtang Israel naman nag-apit pa sa Central Luzon, Southern Luzon, Cagayan Visayas. Mga sining nga sistema, Western Visayas, partikular na sa Iloilo para yun maka-experience sa mga magalumon niya kalangitan. Like na to, may mga scattered upon mga laptop na mga pagulan. Pagpangilat ka na-go na sining studies, may inatop doon makasarangan naman niya hangin, madali na pinanasig naman paaminaan. Maganda sa makanaitop doon makasarangan niya pagpagod sa karagatan. At sa itong temperatura, nasa 25 to 31 degrees centigrado, adlaw nagabot lang alas 5:39 ng aga, magatuno alas 5:31 karon sa hapon. Ikaw man ang pinakauling lakas ng panahon di diri sa Iloilo pag-asa, Caldera. So Charlie, may we know ano ang mga epekto sa sining bagyo diri sa Western Visayas? Yes, na kung nato nakapasundo ang iyang siningang forecast track, kung hindi magbago, ang iyang forecast track mag-aak ini sa may traverse ini sa may northern or central Luzon, medyo sa ibabaw ini bayan sa Risaton sa may Visayas, ano? Pag hindi kita masyado maapektuhan sa sining bagyo, kung mas niya sa gihapon na iyang forecast track. Kung sa gihapon, expect natin may mga scattered ng mga pagulan, kita ma-experience diri, lalo na this weekend. Sir, sa weekend, ginalaw pa natin ang pagdaguso sa mga kauturan natin sa Mascara Festival. Maybe know, sa subong, anong extended weather outlook or forecast ang inyo sining opisina? Yes, anytime today, sir, may mga pagulang rin sa gihapon, no? Bangod prevailing ang atong sining easterlies. Sa karon wala pa rin direkta nga epekto ang mga bagyo sa kung di man niya bayan sa pusod. Ang nagapaulan sa karon ang mga easterlies sa pangapaglapit sini, expect natin sa gihapon may mga scattered ng mga pagulan sa experience. As to our weather sea condition naman, sir, no? Ang kondisyon sa atong kadagatan, safe man ang atong sining kadagatan sa mga magagmay nga mangingisda. As of now, wala pa sa warning light to moderate atong karagatan, slight to moderate man ang aton light to moderate ang aton nga hangin, slight to moderate man ang aton nga karagatan. Sa karon, pero sa gihapon ilabi na aton mga magagmay nga mangingisda maghalong gid sa paglay sa kalaran, lalo na kung may mga observed thunderstorms kita. Ayun. Sir Charlie, madamo nga salamat sa imo nga oras kag impormasyon. Sir, may nga There you have it, mabiyan. Latest update sa lakat ng panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 na sa aga. Tuwata ba nga bayan nga malabot sa aton sining nga pagpahalagad subong iya nga aga ang aton nga koneksyon sa Pibox Canlaon Observatory. Samtang na-mention ko kayo ng mabiyan ang Bacolod City Mascara Festival. Sa ginalauman nga pagdugok sang mga kauturan naton para sa selebrasyon sang sining 46 Mascara Festival. May mga evacuation plan kay mga security measures ginapatuman ang aton sining Bacolod City Government sa posible pamahog sa posible nga pagbaha kag linog. Pero nakip sa mga light up kung nakalinyadang mga aktibidad mga biyan mo ang electric float parade, mascara dance showdown, Hartonic Mascara Music Festival sa Lacson Street, kag ang ginabantayan nga school and barangay arena and street dancing competition nga natala na hiwaton sa sining weekend. Ang Electric Mascara Float Parade hiwaton mga biyan alas 6 karon sa gabi, samtang ang ibang kompetisyon kauman mga biyan sa Sabado kag Domingo. Gib sa mga ginabatayan kada tuig ang street dancing competition sa diin ang arena and street dance competition feature mga biyan sa 7 ka elementary school, samtang 10 ka barangay ang magasambuwa sa maabot nga Domingo. Ang arena competition ang hiwaton sa Paglaom Sports Complex
Pagkatapos ini ang mga partisipante ang magpaindis-indis naman sa Bacolod Public Plaza. Ang Police Regional Office Negros Island Region nag-deploy ng mga biyansang 2,495 ka personnel agod nga masiguro ang seguridad sa siniiya nga kapistahan. Sa atong mga kulturan you are invited to join the celebration of the 46 Mascara Festival. Sa mga nagakultura naman nato nga nagaproblema sa posibleng baha kag sang linog, mayara sang evacuation point nga gintumod sa kada area sa Bacolod City. And in case of emergency, ang mga marshals ang magabulig sa mga tao o nga magpadulong sa safe lane ginmarkahan gamit ang glow tape kag mga barikada. Alas 9:18 sa aga sa atong pagbalik mga biyan, tingwa naton nga malabot ang atong koneksyon sa Facebook subong iya nga aga tuas ang ila siniiya nga latest nga monitoring naman sa Mount Canlaon. Ano bala ang mga hulag karon sang bulkan? May pagsaka bala sa na-record nga pagtayog sa bulkan. Ag ang update man sa pagbugas ng abusa ng sambit nga bulkan ang atong sining hibalon sa atong pagpangalagad. Hindi kayuban pa nga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahandom. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong general. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko liligtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahinahingalang link? Sa pagdami ng online rudol, pati ang scam maya't maya'y nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying "Mano po," then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay pares, may araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:25 na sa aga. Sa sining oras mga biyan, igapabati natin sa inyo ang pila ka mga payag gikan kay Director Jose Obian Ingeniero, ang Regional Director sa DILG Western Visayas Maygang Tanan sa pagsaulog sa Local Government Month. Ano bala ang katuyuan sa sining aktibidad kag anong mga aktibidad ang ginpreparar sa DILG Western Visayas to highlight this year's celebration. Yari pamatian naton anang inpahayag ni Director Ingeniero. Proclamation number 63 of 1992, which declared the month of October as Local Government Month, the second week of October as Local Government Week, and October 10 as Local Government Day. The Department of the Interior and Local Government Region 6 was spearhead the 34th Local Government Month celebration this October. This celebration commemorates the 34th year of the enactment of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. Under the theme Batas and Pagkakita, holding and fine, participatory, and accountable local government. This celebration honors the vital role of local government in nation building, while highlighting their continuing journey towards the sanity, unity, and innovation. After the 15th, the celebration
use across Western Visayas. So the local government day is the kick-off activity of the 34th year local government celebration of year 2025. Yun po yun. So, Alright, thank you so much, Arden Rubian, for your opening statement. But before we proceed to the Q&A, allow us to acknowledge the presence of our media partners. Ang Kabahing mga biyan, sa ningin payag ni Director Jose Jovian Ingeniero, ang the Regional Director sang DILG Western Visayas. So bilog nga bulan sa Oktubre mga biyan, ang selebrasyon sang Local Government Month kag madamong aktibidad ang ginpreparar karon nga tuig sang DILG Western Visayas para ma-highlight ang karon nga selebrasyon. Update lang mabiyan sa pagtayog nga na-experiensyahan sa Surigao del Norte. Suno sa PHIVOLCS magnitude 6.0 ang linog nga nagtayog alas 7:03 kainasang aga. May kadalumon ining 28 kilometros kag sentro sa 13 kilometros timog silangan sang General Luna, Surigao del Norte. As mentioned earlier, intensity 5 ang nabatyagan sa Basilisa, Cagdianao, Dinagat, kag San Jose sa Dinagat Island. Laver sa Surigao del Norte, intensity 4 sa madamo nga mga banwa sa Southern Leyte, ang City of Butuan, Libho kag Tubahon sa Dinagat Islands ag ang City of Surigao. Intensity 3 naman sa Albuyog, Dulag kag Palo sa Leyte, City of Tacloban, Nasipit, Agusan del Norte. So ina mga biyan ang mga development sa linog sa General Luna, Surigao del Norte. Good news naman para sa aton kapulisan. Mabato na sa mga kwalipikado nga pulis ang ilang ginalauman nga performance-based bonus o kung PBB para sa tuig 2023. Ini matapos ginaprobahan sa Department of Budget and Management kung DBM ang pondo para diri sa dalom sing Special Allotment Release Order o kung SARO. So sa PNP Finance Service, kip sa ilang ginatapos ang Fiscal Directive nga siya nga magaserbe nga giya para sa maatawhay insakto kag hayag nga pagpanagtag sang nasambit nga insentibo. Para naman kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pamatuod ini sang pagkilala sa estado sa sakripisyo kag dedikasyon sa mga pulis sa ila pagtuman sang ila responsibilidad. Sabay naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Ramdolph Tuanyo na obras ang PNP ang tanan para mangin matawhay kag madasig ang proseso sang paghatag sang bonus. Speaking of DBM, in pasiguro mabiyan sa Department of Budget and Management kung DBM ang bugos nga suporta sini sa mga inisyatibo nagatuyo nga iduso ang transparency, accountability kag integridad sa mga gobyerno. Inkumpirma sang DBM nga nabato na nila ang kopya sang petisyon kag direktiba sang Korte Suprema kung sa diin ginapakomento ang nanoytuhang ahensya sang gobyerno tuhoy sa writ of kalikasan
may kangtanan sa flood control. Sunod sa DBM, ginpasa na nila sa Office of the Solicitor General para sa kaigong aksyon bilang tiglawas ang gobyerno sa sininga mga kaso. Dugang pa sa ahensya nagpabilin ining tampad sa prinsipyo sang maayo nga pagdumala kag husto nga paggamit sang pondo sang pungsod. Dugan sa ahensya nga masiguro nga ang kada proyekto kag programa sang gobyerno ang mapatuman sang wasto ukon sang husto, maayos ukon sang insakto, tapat ukon hayag kag epektibo para sa karaydan sang mga Pilipino. Sa bahay naman sang DPWH, inmando mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang manapnagon nga pagtinlo sa Department of Public Works and Highways sa DPWH. Sinugay Secretary Vince Dizon seryoso ang ahensya sa pagsunod sa direktiba sa Presidente nga tinluan ang DPWH halin sa mataas nga pwesto tubtob sa idalom. Sulod sa masobra isa ka bulan, pabutyag ni Secretary Dizon na madamo na sila sang ginkaka sa pwesto na ginkasuhan bilang kabahin sang kampanya kontra sa korupsyon. Natagan man puntos ang tiglikong hindi sila mag-untat tugtog nga mapahalin ang mga ginakabig tiwaling opisyal kag empleyado sang ahensya. Ginhatagan man punto ni Dizon nga ang DPWH ang may importante nga papel sa kabuhi sang kada Pilipino. Kani hindi dapat manginpugad ini sang kinawatay kag korupsyon. Ugang pa niya parang ilang internal cleansing sa DPWH para mabalik ang pagsalig sa publiko. Nagmasiguro nga ang tanan nga proyekto sang gobyerno ang insakto kag mapuslanggit sang mga Pilipino. Samtang nagpagawa sa opisyal nga pahayag ang National Food Authority o NFA nga may mga nabaton sila nga mga kritisismo. Pero ginatag sa nga sambit nga opisina nga hindi matuod ang mga aligasyon nga may kakulangan kag ginapahayag nagkaladunot nga ma-stock sang bugas sa NFA Iloilo kag Cagayan. Sa official statement ginhatagan puntos ang NFA nga wala sang kamaturan ang ini nga balita. Kaya sang nagkaladunot nga bugas sa NFA Cagayan. Yari ang official statement sa NFA. Recently, the NFA management has been receiving criticisms alleging incompetence in its leadership predicated on the rotting of stocks in Iloilo and Cagayan, allegedly rendering them unfit para sa human consumption. Clearly, suno sa NFA, this is a fabrication and purely malicious in nature. Para talungon ang impormasyon sa NFA, there is no truth to the claim that there are rotting stocks in NFA Cagayan. Para naman sa NFA Iloilo, nakalabot sa ilang atensyon ng office in July 2025 that there are issues in the quality of its staff. In view of the immediate and seriousness of this matter, ang management gilayon nga nagmando mga biyan sang joint inspection sa mga by officials of key department offices
in the central office. Na-confirm mga biyan ang presence and infestation in its warehouse facilities and some transgressions of established rules and operational procedures. NFA management will neither tolerate nor cover for these irregularities. An audit report has already been submitted and the corresponding show cause orders have been issued to those involved. Thereafter, the conduct of investigation shall commence. Ang mga allegations made in social media platform that the routing of stocks is a result of the incompetence of the current NFA administration is unfair and devious, as established lapses shall not be attributed to the central management, as procurement matters relative to the day-to-day operations in the branch offices are clearly the responsibility. Nonetheless, issues like this must not disturb our collective actions in advancing NFA's interests, progress, and reformation. Aw naton ang detalye man ha sa gagabahin sang NFA Iloilo sa sining issue mga biyan. Ang pag-ika nga ila sa nga ginapatuman sunod sang ginpahayag presence sang infestation sa ila sining warehouse facilities. Alas 9:38 sa aga sa iban panaton nga balita sa balita lokal. Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Nagsugod ng mga biyan ang pagpanagtag sang RCEP seeds sa Negros Occidental. Sining karon lang ginhiwat sa Department of Agriculture kag Philippine Rice Research Institute kaupod ang Negros Occidental Provincial Government ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o kon RCEP seed distribution kag program briefing sa bahin sang Sagay. Sidalom sang RCEP seed program ang Negros Occidental nagbaton sang seed allocation 81,054 kasako sang 20 kilos per bag. An estimated coverage area of 37,369 hectares para sa 2026 dry season. Ang ining mga binhi mga biyan will be delivered starting this month until February 2026, amounting to a total of 71 million pesos. Ang aktibidad ang gintambungan ni Sagay City Mayor Leo Rafael Cueva kag sa mga lokal nga opisyal tiglawas sa mga LGUs, farmer beneficiaries kag partner agencies. Ang RCEP ang nagasuporta sa sustainable development sa rice industry pinagi sa pag-invest sa mga lokal nga mangunguma, enabling them mga biyan to adapt, thrive, and compete in an open market sa diin ang rice importation is allowed but regulated through tariffs. Sa iya naman nga bahin ginpabutyag ni Governor Bong Lacson sa Negros Occidental na pinaagi sa RCEP program masiguro nga ang kalidad sang certified seeds, farm mechanization, training, kag access sa credit magalabot gid sa mga mangunguma. Pasalamatan man sa gobernador ang RCEP partners sa ila sini nga padayon nga commitment, technical support, research kag on-ground coordination sa pagsiguro nga ang mga benepisyo sa programa magalabot gid sa kada farming community o kon mangunguma sa probinsya. Iyaman nga giningganyo ang tanan nga mga farmer beneficiaries to continue working hand in hand with their respective LGUs kag RCEP sa pagpatuman sa ahensya ng ila sini bag-o nga distribution cycle kag pagpanghanda para sa 2026 dry season.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:41 sa aga. Sa ato naman nga pagbalik mga biyan, duga nga mga balita nasyonal, kag balita lokal, mga updates gikan naman sa Department of Trade and Industry kag Department of Agriculture aton nga hibaloon pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdo. Ano ba yan? Lubat na naman. Asan ba charger ko? Kaka-charge ko lang kanina. Nakasaksak naman habang ginagamit ko. Hala, bakit tayo umabot sa 100%? Oh yeah! Hindi na umaabot sa full capacity ang baterya ng telepono mo dahil palagi mo itong ginagamit habang nakasaksa. Ang magandang senyales para i-charge ang mga mobile devices ay kapag nasa 15 to 20% na lamang ang buhay ng baterya nito. Huwag naman ito palampasin ng 90 to 95% para hindi masira ang inyong mga gadgets. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpaburi ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng Sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng Sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwala ang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, kaya ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nicay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chicken boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek or pakulining. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:48 na sa aga sa sininga oras. Magakuha tayo sa live report kika naman sa atong kupdanan sa field. Duwa ka merkado publiko buksan sa Oktubre 30. Ang detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Weather. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. JP, imbisitahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Iloilo Central Market. Agod sikyaron atong panghanda sa merkado may kang tanan sa nakalana pagbukas ni no sa maabot nga Oktubre 30. In sikyar ang estado, especially sa mga area nga amo yang pagpapantanan sa aton sini nga mga vendors. Santo sa anunsyo sa aton sini nga alkalde, hindi lamang Central Market ang pagabuksan sa October 30, kundi mismo ang Iloilo Terminal Market o kung ang super. Kagina, nakalipot kita sa area sa super kag nakahinundanon sa pila ka mga vendors. Actually, subong may mga apiso na ang aton sini nga LEO sa pila ka mga vendors na pakantihon ng ilang stalls katamat-amat na magsaylo sa sulod, no? O galing kay may mga pinaka-reklamo ang aton sige pila ka mga vendors kay ang ilang problema na sa subong sa ilang sige nga pagpanghimo sa ilang mga stalls na wala pa sila sang masaylohan at posible nga maapektuhan ang ilang sige nga income. Pero kung tanaw na doon subong sa mga litrato nga ginsend aton dira sa aton sige social na media page, padayon ining pagkayo pagpataho mga finishing touches sa Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market na gina-work out kag gina-obra paagi sa private-public partnership sa SM, no? Ining SM kag ang Iloilo City Government amo ang kabahin sa sining PPP nga nag-develop o nag-renovate sa aton sining nga mga merkado. Nagtry kita nga magsulod sa market pero ang abiso sang SM kag sang ila sining nga guard nga hindi pa allowed nga mag-take picture sa sulod, no? Sa sining duwa ka mga buildings sa may bahin sa Terminal Market may ara diya logo may ngalan na daya nga Iloilo Terminal Market kag may logo sang SM. Diri sa may Central Market nakatuan man nato may ara naman nga gina-install subong actually ginapang-welding pa ini ang pagpaamtang sang marker sang SM kag angalan sa aton sini nga Terminal Market. Pero susunod nakasurusiting kita na medyo limpyo na gawa kag amat-amat na nga gina-clear ang areas ready for transfer sa aton mga vendors nga nakahana mag-occupy siguro before sa soft opening sa October 30 Chibo kung katapusan sa bulan. Ayun. So, soft opening pa lang ni Jen sa October 30 and ang lauman na bala natin nga bilog magit nga merkado ang mga operational sa soft opening, Jen?
sa aton sila nga pagpangusisa sa aton nga mga vendors kay na to hindi pagitawa klaro sila kay bisan sila gaulat pa sang mando o kon meeting sa park sa ila sini nga mga presidente kay mga opisyal kung ano ang mangin plastada sa October 30. Pero ang early abiso sa LEO ay pinaka mga iretsi kung tanawon na naging temporary stores na naging ng city government mo sa kilid sa super may mga himo na sa sin kat mga temporaryo nila nga mga areas inamat-amat na pangguba subong. So ang target is October 30 nga buksan ini dungan gid ni ang terminal market ang central market. Ug kali nga mga vendors dito mabot ato ti ko nakita nila ilang pwesto daw medyo sa ila daw ako yung adjustment medyo limited ang nakakuon sa ila sini nga Marcos. Kung na-interview na itong tigina isa ka vendor si Ricky Gion sa iya na do pinapaminsar niya kaya di kung paano pa iguon ang iya nga mga baligya sa iya nga stores niya kuha pa lang sa akong maripolyo daw galipo kuloy ako paano ko ibutang sa iya sini nga pasto, no? Pero di pa din sa mga adjustments kaya siguro may mga briefing ba ina sa mga vendors kung paano ang pagplastar sa nila mga baligya pananglit na mag-umpisa ang pagbukas ng sinindua ka mga merkado sa mga ng October 30. Ngayon, maraming salamat dyan sa mga balita. Ang maling matulong naton nga mga balita dagikan sa Iloilo Terminal Market General Apply. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo. Dahil agad mabiyan ang update sa natalanan nga pagbukas ang aton sining terminal and central market subong iyang bulan sang Oktubre. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. Dugang ang mga balita bantayan sa Radyo Pilipinas News Update. For the meantime, it's time to say goodbye. Maraming salamat sa tanan nga nagupod sa atong edisyon subong Oktubre 17, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Jeffrey Betita sa transmitter. Ako naman ang inyong naglalagad, JP Herbas. Madamong salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Issue. Kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo